Okay, morning ulit. So, recording tayo. So, recap lang to. Kung di nyo napanood yung video, hopefully, napanood ng iba. So, recap lang tayo, ano. So, tayo ay nasa simpler model tayo ng forecasting. So, since time series lang yung ginagamit nating data, ang expectation lang natin dito is, ang graphical visualization lang natin is line graph. So, wala tayong ibang gagamitin na graph sa time series, kundi line graph. From time to time, mayroong bar graph din. Pero ang eksaktong data visualization in terms ng time series is line graph. So, simpleng model lang muna tayo. Ano? Ito yung pinaka-weak na forecasting na model ng time series. Ano, it's either rolling o kaya is expanding. Both is averaging lang. Pero iba yung mechanism nila. So ano ba yung tinatawag na rolling o kaya yung moving averages? So ang term natin diyan is MA. May iba kasing model, SMA, EWMA, EWA. Basta madaming model, isa-isahin natin. Buong prelim puro time series lang. So nag-moving average tayo, para makita natin yung short term. Short term lang hindi to maganda sa long term fluctuation in time series data. So, ano yung ibig sabihin yan? Although kaya niyang i-highlight yung longer term trends or kaya yung cycles ng data mo, hindi siya practically applicable kapag ang forecasting horizon mo, halimbawa, ang data mo is per day. Gusto kong i-forecast ano yung magiging situation ko 90 days from now. Okay? So, hindi siya maganda in terms for long-term trends. So, maganda siya for short-term fluctuation lang. Sir, kung meron kang daily data, ano yung mga applicable? Pwede kong sabihin ano yung mangyayari for the next 3 days, for the next 6 days, for the next 7 days. Confident ako up to 14 days. Pero beyond that, pag gagamit ka ng simple moving average, hindi ako confident kapag ipipredict ko for the next 160 days. Okay? So, maaaring yung model mo is hindi niya makapture yung data. So, mali yung magiging prediction. So, paano ba yung moving averages? So, simple lang yan. Kung meron kang data, tapos may sinasabi kang specified window, ide-declare mo gaano karaming window yung kailangan ko para ma-predict ko yung next na specific na data. Kaya ang tawag dyan is rolling averages. Depende kung anong magiging window size mo. Ang window size mo is 30. So, ibig sabihin yan, kailangan ko ng 30 data points para ma-predict yung next. Yan lang ibig sabihin yan. Kung ang rolling window mo is sinasabi mong 7 days, kukuha lang muna ako ng 7 days na historical data para ma-predict ko yung kasunod. Yung ika-8 days. Nagigets ba? Yan ang ibig sabihin ng windows. Okay? Para mas maintindihan natin yung data. So, key points. Ito yung sinasabing required parameter. Window. Ilang days ka titingin previously. Yun yung tinatawag na window, look back period. The number of consecutive data. Ito ay consecutive, Hindi pwedeng may fluctuation, may laktaw. Halimbawa, titingnan ko yung day 1, then mag-i-skip ako ng day 2, then tingnan ko na agad yung day 3. Hindi po pwedeng ganun. Ang rule ng moving averages, consecutive, magkakasunod. Although, halimbawa, sa data mo ay naon ay day 1, tapos hindi mo nakuha yung day 2, tapos nakuha mo yung day 3. As long as magkakasunod sila dun sa dataset mo, qualified siya for moving averages. Okay? Kung meron kang day 1, 2, 3, okay lang. Kung meron kang 1, 3, 5, okay din lang. As long as, yun yung pagkakasunod-sunod dun sa data. So, next, meron tayong nangyayaring overlapping ng windows. So, syempre, in-average mo yung halimbawa, maglo-look back tayo ng 7 para i-predict yung 8. Yung overlapping na tinatawag, kailangan ko na ngayon yung 8 data, para i-predict din yung kasunod. So, yun lang ibig sabihin, i-explain ko to kung ano yung overlapping. Mas makikita nyo to dun sa, sa Excel. Pag may mga exam tayo, although multiple choice siya, halimbawa, bibigyan ko kayo ng 15 days na data. Sasabihin ko sa inyo,
anong magiging moving averages nito? Halimbawa, at phase 2. Halimbawa lang, parang at step 2. So, kailangan i-average nyo yung data, 7 days. Bibigyan nyo ako ng answer, which is nandun naman sa multiple choice. So, sabi ko nga sa inyo previously, kailangan natin ng calculator this time. Sir, kailangan ba scientific? Hindi. Okay lang sa akin na hindi. Kasi hindi naman tayo gagamit dito ng mga trigonometric function. Sa prelim, okay lang na hindi. Na hindi tayo gumamit ng, kahit yung calculator mo, tumutunog siya. Yung guys sa tindahan. Okay lang sa akin. Wag lang cellphone, pag mag-e-exam tayo. So, may overlapping tayong mangyayari kasi nagro-roll yung average natin sa calculation. So, saan siya ginagamit? Kung makikita natin mamaya yung line, itong rolling average na to, gamit to sa stock pricing. Kaya yung data natin, kung natatandaan nyo before, Starbucks. Ibig sabihin ng closing amount, kapag gusto mong pumasok sa stock market, yun yung closing price nung araw na yun. Halimbawa, nag-close ako at $38. Ibig sabihin, nung araw na yun, $38 yung closing price nung Starbucks. Doon tayo magbe-baseline for the next day. Okay, yun yung ibig sabihin, financial data. So, gamit na gamit din yung moving averages sa trend analysis. Kung meron kang mga Internet of Things na sensor data, so tinitingnan mo ano bang nangyayari dun sa, for example, sa temperature, sa humidity, tumataas ba siya o bumababa. So, ginagamit din siya sa forecasting. In terms ng economics, magkano ang magiging GDP ng Pilipinas, for example, for the next 3 months, kung monthly yung data mo. Okay, sa sales, ginagamit din. Ano yung projected sales ng iPhones natin for the next quarter? Kung papasok ka sa business, kahit ikaw ay engineering, so hindi mawawala yung time series analysis. So ano ibig sabihin yan? Kasi sa business kasi, yung time is money. Okay? Yung time is money. So, ganun din sa investment. Mas maaga kang nag-invest, mas malaki yung chance mo na lumaki yung pera mo at the future. Okay? Ganun din sa insurance. Bakit sa insurance dine-denied pag matatanda na? Halimbawa, bakit hindi na pwede sa amin ng 60 years old? Kasi sakitin ka na eh. More or less, kapag kumuha ka ng insurance sa akin, tapos nabayaran mo siya ng 1 year, sinisigurado namin o kaya 90% ng chance magkakasakit ka na moving forward. Lugi na kami sa inyo. Magbabayad ka lang sa akin ng halimbawa, ang insurance may 2,000 a month, 24,000 a month, tapos yung policy mo is 1 million. So, 24,000, masyadong malayo siya sa 1 million. Okay? Mas gustong-gusto nila yung bata. Mga 20 years old. Kasi hindi yan nagkakasakit. Halimbawa, ang nabayaran ko na is 500, ang nabayaran ko ng insurance, for example, is 500K. Tapos nagkasakit ako, ang worth lang halimbawa ng policy na kinuha ko is 300K. So, tubo na yung insurance company. So, ganun din sa investment. Okay? So sabi ko nga, someday magtatrabaho kayo, hindi masamang kumuha ng insurance. Promise man. Kung hanggat at the same time, kung meron kayong chance, may pangbayad kayo, malaki talaga nagagawa ng insurance. Kasi someday, halimbawa ako, wag naman sana, nagka-cancer ako. Nagka-cancer ako sa kung saan man. Hindi masisira yung finance ng family ko. Kasi insured ako. Okay? Yung mga model, ini-insured nila yung mga legs nila, yung face nila. Nagka-burns. So, ang insurance, plastic surgery yung kapalit. Sa sasakyan, ganun din. Halimbawa, hindi ka confident sa driving skills mo. So, i-insure mo siya. Para pag nabangga ka, wala kang babayaran. Okay? 37,000 yung nabayaran mo, yung sira ng kotse mo ay 100 plus. So, sagot. Yun yung risk ng insurance. Sa totoo lang. Yun yung risk. Okay? Pero maraming kumikita sa insurance. So, payo ko sa inyo, pag graduate nyo, may work kayo, so mo kayo na insurance. Huwag nyo nang isipin yung na lugi kayo. Talagang may lugi sometimes.
marami kang nabayaran, hindi ka nagkakasakit, okay lang yun. Given na yun. At least natulungan mo yung iba. Okay, sa PhilHealth, ganyan din eh. Bayad kami ng bayad, pero binabawasan naman pala yung budget. Okay? So, insured. Okay? So, wag niyo nang memoryahin yung formula. Hindi ako nagpapa-exam ng formula. Pero kung type niyo naman, sir, gusto ko may formula. So, ganun lang ibig sabihin. Denote lang siya ng may component ng time. Average lang ibig sabihin yan. Average ng specific window. Kung 7 days, edi ang time mo ay 7. So, n-1, bakit? Kasi iniro-roll ko ulit. Inuulit ko yung averaging. Tapos, ang rolling averages is dinedefine siya, yung time mismo is greater than n. Meron kang data na 3, 3 lang. Ang rolling window mo is 7. Imposible. Yun yung ibig sabihin ng yung time, dapat mas malaki doon sa yung dataset mo. Halimbawa, 3 nga lang yung dataset mo eh. Pero gusto mo ang rolling averages mo ay 7. Imposible siya. Okay? So, sasabihin hindi siya enough points. Okay? Then, meron din expanding window. So, sir, saan naman ginagamit yung expanding window? Parang ito ay cumulative averaging lang. Dito mo makikita, halimbawa, stock pricing tayo. Gaano nakalayo yung tinalon o kaya itinaas ng stock price ng Starbucks mula nung inoffer nila sa public. Okay? So, sir, paano nga ba kumikita sa stocks? Kung curious lang kayo. Bakit yung Apple ay nagbebenta ng stocks? Bakit yung Jollibee is nagbebenta ng stocks? Bakit yung San Miguel nagbebenta ng stocks? Meralco, Microsoft. Ang yaman na nila eh. Ang yaman na nila. Yung titingnan mo. Kasi ginagamit din nila sa research. So, bilhin mo yung stocks namin, parang ganyan, at specific price, yung binabayad nyo sa amin, gagamitin namin for development. Kung 38 ang price niya 2013, tapos ang price ng stock mo is sabihin ko naging 100 at present time, so dun tumutubo yung mga bumibili ng stocks. Which in turns na ibabalik naman ng company. Parang sige, bumili kayo ng stock sa amin, gagamitin namin for research, for development ng product. Para kumita ka rin. So ganun yung ibig sabihin ng mga stock market. Kailangan pa rin nila ng pera na manggagaling sa public kahit sobrang yaman na nila. Okay? So meron tayo expanding window. Accumulation lang to ng from specific initial index up to the present point. Mamaya titingnan natin sa code. Okay? Anong benefits ng expanding ng averages? From the start ng data up to the present kasama yung observation. So yun lang ibig sabihin na. Contrary sa moving averages, kayang-kaya nitong ipakita yung long-term trend. Okay? Contrary dun sa simple moving averages. Ang pinaka-common niya is yung cumulative performance. So kung i-compare mo siya, yung rolling window ay very fixed. Ikaw yung magde-decide kung ano yung window size. Yung expanding from the start ng data up to the present. Okay? In terms ng data usage, binibigyan priority ng rolling window, siyempre yung mas recent na data. Okay? Yung expanding, sabi nito, all observation. Depende sa'yo kung saan mo sisimulan. Ano yung edge effects na tinatawag? Not computed until the first endpoints are available. Ibig sabihin, kung 7 yan, kailangan meron akong 7 historical data, kung yun yung window ko. Okay, dito, hindi mo kailangan ng minimum window size. Kung tatatlo yung data mo, okay lang. From data 1 to 3. Tapos, yun yung i-average ko lang. Ito, example, 7-day moving averages on a daily data. Ito, cumulative average from day 1 to the current day. So, malaki yung difference ng dalawa. Pero, ginagamit pa rin siya dun sa time series analysis. So, code demo. Yung iba nag-lab na nito. Pinagamit ko na to sa lab. Pero, ine-explain ko lang ng malinaw. Nasa laboratory namin to, pinagamit ko to. So, in terms ng coding, so ito yung sample. Samplean natin, So, i-run ko muna lahat.
So, ang data na ginagamit natin dito, medyo palakihin ko lang yung, ano natin, lakihin ko lang yung size. So, ang data na ginagamit natin is yung Starbucks pa rin. Okay? So, again, so wag niyong kakalimutan yung parameter na ito kasi kailangan natin ng component ng time. Okay? Yung column natin sa original data kasi ganito, date, tapos ito yung close. Ito yung original, ito yung CSV file. Yung date kasi is part ng column. Inuulit ko lang to, review lang. Kung mapapansin nyo, yung ginagawa ng index column date, nagigi siyang index. Hindi na siya column. Kung mapapansin nyo na, naka-drop down na yung date ko siya. Okay? Ang hinihingi ng time series library natin sa Python is yung time component mo is ilalagay mo as index. Yun lang na may ibig sabihin nun. Okay? Yung original data natin, part siya ng column. Pag sinabi mong index call, gagawin ko lang siyang index. Yun lang ibig sabihin nun. Malinaw yun. Then, kapag sinabi mo yung index mo ay date yung name, parse date, ipapaintindi mo lang na ito ay specific date. Yung date kasi is hindi siya equivalent sa string. Magkaiba silang dalawa. Pag sinabi mong string, ay hindi niya maintindihan. As in 2015-0102. Kung ipapaintindi mong string, wala siyang pagkakasunod-sunod. Okay? Yun yung ibig sabihin. Yung index column mo na date, ang parsing ko is date, iseset ko lang sa true. So, yun lang ibig sabihin. So, ganito yung mangyayari doon sa dataset natin. So, meron tayong 1,006 days na minomonitor natin yung closing value at saka yung volume. Sir, ano yung volume sa stocks? Ano yung ibig sabihin? Gaano karami yung trading? Ibig sabihin, nung araw na yon, ang umiikot na stocks natin is 6,906,098 yung value. So, yun yung ibig sabihin. So, kung i-compare mo siya sa January 2 at saka sa January 5, mas maraming activity yung January 5. Nagigets ba? So, yung ibig sabihin yan. So, nagfa-fluctuate. Okay? So, at $38, so meron tayong volume na 6,906. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-active. At 37, pansinin nyo rin yung trend ng stocks. Nakikita ko, pag bumababa yung price, mas maraming bumibili. Kasi yun yung chance niya na kumita. Kung confident ka sa company na Starbucks, na someday is lalaki pa sila. Okay? Yun yung ibig sabihin. So, at 36, so siguro medyo natakot yung mga investor. So, hindi ganun kalaki yung activity, pero mas malaki pa rin kaysa dun sa day 1. Okay? So, ganyan nag-work ang stocks. Okay? Kung ikaw ay BSBA, financial management, so mas may idea sila kung paano mag-trade ng stocks kasi pinag-aaralan talaga nila. Lahat ng pagkakaperahan, may idea sila. Ano yung depreciation, ano yung stocks, ano yung sa lahat ng klase ng interest, compound interest, mga ganyan. Actually, meron tayong topic na ganun sa engineering economics. Kung na-experience na siya, ngayon pa lang. Maganda rin yung topic. Okay? Kapag mahilig kang sa business side. Okay? Then, may napapansin ba kayo dito? Sir, nasa na yung natin? Bakit nagtataka kayo na halimbawa, meron akong data frame, diretso ako ng plotting. Diba sinanay ko kayo ng ganito? Pag mag-graph, plt.figure. Okay. Diba? Meron tayong, pag ipa-plot ko yan, halimbawa, plt.plot. Sir, bakit nawala na yung time na yan? Since line graph lang naman na yung gagawin natin, yung pandas mismo, kung titingnan nyo yung sa ibabaw, kahit hindi ko to i-import, pwede akong gumawa ng line graph. Ang ginagamit kong library, yung pandas, hindi yung matplotlib. Nagigets? So, kung tatanggalin ko yung importation niya, i-import ko lang, big sabihin, PD lang yung ititira ko, as in yung, lang. So, pwede pa rin akong mag-plot. Kasi sinanay ko kayong ganyan.
Pero kung gusto nyong the way is ganito naman mag-plot, okay din lang. Kaso mas dadami yung code mo. Line graph lang naman yung ginagawa natin. Kaya din namang gawin. Ibig sabihin yan, may data frame ako na close. Ito yung close, di ba? Gumawa ka ng line graph na may fixed size na 12 by 5. Shortcut lang. Okay, shortcut lang natin. Kung ayaw mong ganyan, sige, gagawin ko, ide-demo ko sa inyo pag gagamitin natin yung nakasanayan natin. Okay? So, ganyan yung ginagawa natin. Ito yung closing graph ng Starbucks. Sir, paano ko gagawin yan na the same thing, pero yung method na tinuro mo sa amin? Medyo mahaba nga lang siya. Tapos, syempre, since gagamit na ako ng PLT, again, hindi ko kayo nililimit dito. Kung gusto nyong Matplotlib, so be it. So, ang gagawin mo dito is fixed size. So, same, 12 by 5. Naka-on yung Gemini ko. Kung gusto niyo siyang i-on, wala akong choice. Feature yan ng Google Colab. Pwede mo siyang i-off. Sa settings, hanapin mo na lang. Okay? Pwede yang i-off. Meron ditong AI assistance. Pwede mo siyang tanggalin. Pero kung estudyante ka, malamang di mo siya tatanggalin. Pero pwede siyang i-off. Okay, so gawin natin same graph. So anong magiging x-axis ko dito? DF ano? X-axis ko yung date, di ba? So DF dot. Anong column ko nung index? Column ba siya? Hindi. So pwede ko sabihin DF index. Yung mismong index ng data frame. Then ito ay DF. Yung magiging y-axis ko is yung closing value. Okay? So, ginagawa natin siya ng mahaba. Ito ay plt.show. So, yan ay ibig sabihin. So, kung gusto mong ganyan, ay okay din lang naman. Okay? Pero kung gusto mo is ganito lang, tanggalin ko muna ito. So, kung gusto mo is ganito lang, diretso sa data frame, tatanggapin ko din. Hindi man ako maselan. As long as, ganun yung magiging itsura. Okay, gets? So, pili kayo ng method. Ito ba? O ito? So, same. Okay? Dahil yung date mo is ginagawa mo ng index, ina-assume niya yun yung x-axis mo. Mas nakakatipid tayo. Okay? Hindi ko mamaliin sa laboratory kung ganito yung approach. Okay din lang kung ganito. Bahala kayo, malalaki na kayo. Okay? So, pwede yan. Pero since line graph nga lang yung ginagawa natin, para sa akin is, enough na to. Sir, paano maglagay ng title pag ganyan? Instead na plt.title, dito mo na ilalagay. Pwede namang ganyan. Halimbawa, X. O, lalagyan ko ganyan. Sir, paano yung X, yung Y label? Gusto ko lagyan ng close. Lalagay ko yung close dito sa side. Ganun din. Pwede mo sabihin Y label equals close. Okay? Ano lang ang nawawala dito? Mali yung spelling ko. Ano lang yung drawback nito? Sa palagay nyo. Okay? Anong magiging drawback pag ganito yung method? Nalilimit ako sa customization. Okay? Nalilimit ako. Kasi kung dalawang line na yan, kung dalawang line na siya, paano ko i-customize? Halimbawa, yung pangalawang line ay magka-share kami ng tawag dito? Magka-share kami sa iisang plot. Customization ang sinasacrifice mo. Pero kung hindi ka naman maselan na gusto ko yung pink at saka black lang, okay na sa akin yan. Sir, paano nagde-decide ng color? Kung dalawang line yan, hayaan na natin siyang mag-decide ng kulay. Hindi tayo after ngayon sa aesthetic. After tayo ngayon sa tamang graph. Okay? Pero kung gusto mong iba't iba ang kulay, that's the time na ilalabas nyo ulit yung natutunan yung ganito. Okay, nagigets ba? Para sa maseselan lang. Okay? Sir, paano lalagyan ng label? Legend. Dito lalagyan ko pa ng PLT Legend eh. So, halimbawa, palagay ko hindi ko na kailangan lagyan ng label kasi automatic.
pag dalawa yung data na ipinasa mo, automatic lalagyan niya ng label. Wherein, pag gumagamit ako dito, so sasampulan ko kayo, no, gagamit ako ng label, paano ulit maglagay ng, ng legend, na yung blue line ko sasabihin ko ay close. So ito yung review lang, may natutunan nga kayo sa elective 1. Alam ko naman meron. So ito ilalagyan ko ng label is equivalent sa close. Anong kulang? PLT dot legend. Kung gusto ko lang makita yung yung legend na close. Ito ibig ko sabihin. Okay? Pero pag meron ka ng multiple times na data frame, automatic gagawa siya ng legend para sa iyo. Okay? So malinaw yan Sir, pwedeng ang gagamitin ko ay Seaborn. Okay lang naman. Bahala kayo. Seaborn. Ano bang ginagawa ko? Kino-comment ko lang yung time na yun. Wait lang. Ay, nag-shift pala ako ng panibagong data. So, ibalik ko na lang ulit dun sa dati. Okay, oops. Hirap ng laptop keyboard. Di ako sanay. Sa mechanical lang kasi ako sanay. Grabe. Wala ako sanay. Question? Recommendation ko, ito. Next time. So, yan ang recommendation ko. Instead na PLT, dumiretso na lang tayo sa plot. Okay? So, ito na yung actual data natin. So, ang gusto nating gawin is gagawa tayo ng 7-day rolling mean. So, yun lang na may ibig sabihin. So, kung may data frame ka, pwede mo namang dagdagan na sabihin mong ang concern ko lang is yung close. Pwede mong sabihin ganyan. Bigyan mo ko ng rolling window na 7. Babaguhin ko lang na 7. Yun lang ibig sabihin yan. So, tingnan natin. Tanggalin ko muna yung head. So, ganito yung mangyayari. May bakante akong 7. Yun yung ibig sabihin May bakante akong 7. Gusto nyo makita? Import natin to csbx.csv. Kung gusto nyo lang makita yung buong data. So, ito yung data natin. Ito yung x.csv. Nandito sa site. So, bibigyan ako na ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi yun yung window ko. Ibig sabihin, sa ika-7, previously, kasama naman ito Doon ako maggagawa ng averaging. So, sir, paano nagwo-work yan? Paliitin muna natin. Paliitin muna natin yung data. Gawin lang muna nating dalawa para mas maintindihan nyo. Paano ba sinosolve yan ng manually? So, halimbawa, ang window ko lang is 2. So, wait lang, tanggalin ko to Okay, ang rolling window ko ay 2. So, ibig sabihin, may nasasacrifice ako na isang data. Kasi kailangan ko ng 2 windows para i-predict yung kasunod. So, sir, bakit naging 36.64? So, tingnan natin dun sa Excel para mas malinaw. Ganito ang gagawin niyo sa exam, by the way. Kayong matakot, averaging lang to. Okay, ito yung sample niyan. So, kung titingnan natin yung data side by side, tingnan natin yung data side by side, So, ang average ko dito is 38.06 point. So, ang gagawin lang, since ang window mo ay 2, i-average mo lang yung dalawa. Tingnan niyo yung formula nung 37.64. So, ang expectation ko dito is yan ay 37.64. Ito siya. Tama. From 38.0061, i-average mo lang yung A1 at saka yung A2. Sir, nasan yung overlapping na sinasabi? Ang overlapping na sinasabi is i-average mo naman yung A2 at saka A3. Ito yung overlap na tinatawag kanina. Unang run, average mo to. Ito yung sagot. Pangalawang run, average mo yung na-average na natin. Tapos ito na yung sagot. A2 at saka A3. Ulitin ko. Susulatan ko paano ina-average. Meron akong previous value. Ito yung average. Nasaan yung overlap? I-average ko to. Ito yung value. Average ulit. Ito
ito yung value. So, average ulit, ito yung value. Hanggang sa matapos. Okay? So, ibig sabihin, kung ang rolling window mo is 2, nagsasacrifice ka na ng isang information. Which is hindi siya maganda. Nagsasacrifice tayo. Oh, ano daw? Ito, at phase 1, ito yung i-average mo, tapos ito yung result. Phase 2. Sa exam sasabihin ko, at phase 5, ano yung magiging value? Ito yung phase 1, ito yung phase 2, phase 3, phase 4. Kung sinabi ko sa exam, anong magiging phase 4 niya na SMA kung ang window ko is 15 days? So, ibig sabihin, kailangan ko ng 15 data, including syempre yung last. Kasama yung last eh. So, ang masasacrifice mo dun is 14. Kaya nga sa formula kanina, merong n-1. Nagigets? Yung n ko, halimbawa, is 7, nasasacrifice ko yung 6. Nagigets? Yun yung ibig sabihin ng formula. Okay? Pinasimple lang natin para madali. Ngayon, kung naintindihan yung ganun yung phasing, kahit 32 days pa yan, kahit 62 days, alam nyo kung anong gagawin. Okay? Pero hindi naman ako brutal na magbibigay ako ng 85 moving averages. Ano? Baka yung exam is yun na lang yung ginagawa nyo. Hindi, mga simple lang. Halimbawa, 3, 4, 5. Malaki na yung 5. Okay? So, this time, kailangan mag-review na kayo. Yun yung point ko. Kasi hindi na siya pwedeng hulaan basta-basta. Okay? So, nagigets siya. So, ibabalik ko lang ulit sa sa ang rolling natin is 7. So, ang ibig sabihin lang nito, DF close, bigyan mo ako ng window 7, i-average ko lang. Yun lang ibig sabihin yan. Okay? So, 106 rows pa rin, pero yung 6 ko na previously is not a number. Sinacrifice ko na siya. So, kung titingnan mo, kung igagraph natin siya, sabayan na yung line graph ng actual na nangyari, then yung line graph ng rolling mean, for example, na meron akong 7 days, na ipa-plot ko din, for example. So, ito yung ibig niyang sabihin. Okay? Kung makikita niyo yung buntot ng data, nagsasacrifice ako ng 6 days. Okay? So, ano yung ibig sabihin ba ng rolling window na tinatawag? Para makita mo lang kung ano yung trend ng data. Ang trend ng Starbucks, kung titingnan nyo, generally, is tumataas. Pero at some point, bumaba siya. Pero generally, kung titingnan mo yung trend, is pataas pa rin. Para sa akin, kung i-analyze ko yung trend ng Starbucks, mula nung in-offer nila sa public, for example, is tumataas yung stock price nila. Ang tanong, worth bang mag-invest sa Starbucks? Worth ba? Kasi kung titingnan mo yung data natin, halimbawa, travel tayo sa past. Ang may data lang kasi tayo is 2015 to 2019. So, tingnan natin kung magkano stock price today. Okay, so tingnan natin. So, 113. Okay? Kung titingnan mo siya, kung may idea ka before na siya ay around, sabihin na natin 68. Okay? Kung nag-invest ka at 38 pa lang, tapos hinold mo siya, tumubo ka na halos ng 200% dun sa stocks mo. So, simple. Halimbawa, bumili ka ng at 38, bumili ka ng 1 milyong stocks nila. So, ibig sabihin 38 million. Okay? Kung hinold mo siya hanggang ngayon, 113 million at least. So, tingnan nyo yung kinita nyo. Kaya yung mayayaman, sa totoo lang, since sila yung may pera, magbabagsak yan ng halimbawa 20 million sa isang stock price. Okay? Magbabagsak lang siya. 20 million. Kung alam niyang tataas. The next week, halimbawa is yung bili ko is piso. The next week, naging 2 pesos. Ia-out na niya agad yan. Ite-trade niya. Bibilin ko at 1, ibebenta ko at 2.
So, ibig sabihin na doble ko na yung pera ko in the span ng isang linggo lang. So, ganun nagwo-work ang stock market. Mas maganda siya kung mas marami kang pera. Sa totoo lang. Okay? Tapos, kung nakikita nyo sa mga teleserye, iba-buy out kita. Bibiling ko yung stocks ng company mo. Diba? Meron mga ganyan sa teleserye. Bakit ganon? Siyempre, kung ikay stockholder sa Starbucks, mas meron kang voting capacity kung ano magiging action ng company. Okay? Halimbawa, 90% akin yung company. Kasi 90% akin yung stocks nyo eh. So, ibig sabihin, in terms ng voting capability, ako yung susundin nyo kasi ako yung majority ng shareholder. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, sana nag-business na lang pala ako. Okay, yun yung ibig sabihin. Ngayon, next. Sir, how about, sir, palakihin natin, halimbawa at 14 days. Anong mangyayari dun sa trend natin? Okay? So, ibig sabihin yan, ang actual data ko is blue, ang projection natin is orange. So, medyo lumalayo na siya. Ito yung ibig kong sabihin ng forecasting. Mas malayo yung gusto mong i-predict, mas inaccurate yung magiging data mo. So, ang objective kasi natin sa time series na prediction is paglapatin yung prediction line dun sa actual na nangyari. Yun ang goal natin ngayong prelim. For example, ito yung predicted value mo, then ang nangyaring actual value is ito. So, medyo malayo sa totoong nangyari. Nagigets ba? Yun yung ibig sabihin niya. So, sasabihin mo, ang prediction ng stock ko is ganito. Pero ang actual na nangyari is mas malaki pala. So, palakihin pa natin. Since meron naman tayong malaki. So, halimbawa, 3 months. 3 months. So, lumalayo yung prediction mo. So, ganun ang general rule ng forecasting. Mas malaki yung forecasting horizon, mas nagiging inaccurate. Kasi kung sasabihin mo tong i-predict mo nga yung next value, ibig sabihin kinabukasan, mas madaling i-predict kasi yung kinabukasan. Yan, halos perfectly aligned na yung line. Parang sinabi mong ang price ng Starbucks ngayon is 38, ina-expect ko bukas 38 din yan. Hindi magpa-fluctuate o kaya 38.05. Kasi ang forecast horizon mo is maiksi lang. So, mas magiging accurate ka. Accurate siya, pero hindi siya useful. Kasi one day lang eh. Pag gusto mo mag-forecast, dapat malayo. Pero hindi naman ganun sobrang layo. Okay? So, ang habang lumalayo siya, for example, 5, nagiging inaccurate yung prediction. Yaan ay, anong tawag dyan? Yaan yung law ng forecasting. Hindi ko sinasabing theorem. Pag sinabi mong theorem, hindi pa kasi napuprove. Pag sinabi mong law, yun na mismo. Parang meron na siyang katotohanan. Okay? Pag theorem mo pa lang, ibig sabihin pinuprove mo pa lang. Okay? Pag sinabi mo ng sa batas, so kailangan mo na siyang sundin. Okay? Yun yung ibig sabihin. Ito ang ibig sabihin ng window. Habang lumalayo yung forecasting horizon mo, mas nagiging inaccurate siya. So what more kung gagawin ko pang kung aabot ba ng 170? Malamang meron akong 1,006 eh. So kayang-kaya. So palayo siya. Okay? Kasi gusto mong mag-look ahead 5 years from now. Ano bang magiging stock value? Hindi mo masasabi. Kasi hindi mo masasabi 5 years from now, ang president pala ay si Donald Trump. Hindi mo naman masasabi eh. Okay? Which is napaka-volatile niya. Okay, so ibalik lang natin sa 7. Okay? So next. So from time to time, tuturuan ko kayo ng mga model na mas maganda. Pag sinabi kong model, may mga algorithm So ito kasi, sinasabi ko nga, nung umpisa pa lang, ito yung pinaka-weak. Ito yung pinaka-weakest in terms of prediction model. Kasi, ang basis mo kasi is averaging. Hindi mo consider, for example, na every July is tumataas yung stocks. Hindi mo consider na yung trend natin, kitang-kita naman natin tumataas. Pero hindi yan kinukonsider na moving averages.
yung mga susunod na model, i-consider na natin yung trend, i-consider natin yung, ang tawag dito, seasonality, at saka yung cyclical pattern. Okay? So for now, pinakasimple pa lang is moving averages. So ginarap natin dito. Ito, sir, anong ibig sabihin ng auto scale axis tight through? Wala lang. Tingnan niyo yung end-to-end ng line. Bumabangga na mismo ako dun sa line. Yun lang ibig sabihin yan. Yung line ko, nagtatouch na ako dun mismo sa y-axis. Ano? Pero pag gagawin mo siyang false, meron lang akong extra space. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong graph. Pansinin siya. Yung zero ko, hindi bumabangga dun sa mismong line. So, isuswitch ko ulit, ano. Meron kasing mga tao, ganito yung preferred. Okay? Zero, end-to-end. Kung gagawin mo siyang false, meron lang siyang extra space. Sila na maibig sabihin yan. Ano, i-auto scale mo in terms ng axis Y. Ano, pwede nga lang sabihin mong axis Y. Masyado namang babangga yung data mo. Ano, in terms ng Y. So, yun lang ibig sabihin ko nun, ano. Sir, kahit wala na ba yan, okay din lang. Kahit tanggalin mo na. Ano, kung mas prefer mong ganito. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina, no? Hindi naman ako nagde-declare ng legend, pero ginagawa na niya ako. Automatic yun. Pag gumamit ka ng pandas na line graph, sinabi mong i-graph mo yung close, tapos yung close ng 30-day mean. Ito yung 30-day mean. Ano ibig sabihin ng code na to? Gumawa ka ng panibagong column na 30-day mean. So, ganito na yung nagiging itsura nung data frame natin. So, kung sisilipin nyo lang yung data frame, ganito na yung nagiging itsura niya. May column ako for 30 days. May column ako sa close expanding. Okay? Hindi ko alam ba't nagkameron ng close expanding. Pero yan yung magiging itsura ng data frame. Okay? So, next. So, ganito naman yung expanding. Averaging din, pero from start to finish. So, ila ibig sabihin, minimum periods. Ibig sabihin, 5 periods i-average mo, 5 periods i-average mo ulit, 5 periods i-average mo. So, ganito naman yung magiging itsura niya. 5 periods, i-average, another 5 period, i-average ulit. So, ang magiging graph mo, hindi ko na, humingi ako sa iyo ng 30 days, yung first 30 days, i-average ko from the start, then the rest. So, ganito yung magiging itsura nung expanding nung Starbucks. So, ano ibig sabihin ng graph? Pag titingnan natin, ano ibig sabihin? Ganito na yung history nung average stock price nung Starbucks at 30 days na time frame. So, ibig sabihin, from 38 up to, hindi ko alam kung ano yung data. Okay? So, in terms ng trend analysis, pwede kong ipakita sa investor na from 2015 up to 2019, ang average price namin is continuing to rise. Merong point, ang stock kasi, darating din yung time is, ano na lang siya, parang steady na lang. Okay? Merong point na yung stock mo is pataas pa rin. Merong point na yung stock mo is magi-steady, then magde-decline. Ito yung pinaka-sad thing na mangyayari kapag ikaw investor. Binili mo siya ng mahal, ibebenta mo na siya ngayon ng mura. Okay? Yun din yung risk. Okay, binili ko siya at 2 pesos, hindi maganda yung nangyari sa company, ang presyo na lang niya is 0.5. Bumili ako ng 2 million stocks, naging 500k na lang. Lugi ka na ng 1.5. Ganyan din sa crypto. Okay, malaki ang lugi, malaki ang profit. Okay? Kaya kung gusto niyo mag-invest, napaka-indispensable na skill yung time series analysis. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Question? Rolling at saka expanding? Okay, wala. So, next. Custom visualization. Specifically for time series analysis lang ano. From time to time, ganito ipapagawa ko sa inyo. Iko-custom natin yung line graph more para ma-customize pa natin yung time series analysis.
Ito, konting-konti lang to. Bihira ko ito ipagawa sa laboratory. Hindi ko din pinapagawa to sa final exam, sa major exam. Ano lang to, commercial. So, Starbucks pa rin. So, meron tayong specific data. So, pwede nating i-auto-scale. Nasabi ko na to. Ang ginagamit nating method dito is object-oriented. Kailangan ko kasi yung AX property para ma-customize more. Kung gusto mong more customization, hindi ako gagamit ng PLT, gagamit ako ng axis. Okay? So, DF close, anong ibig sabihin lang nito? May line graph ako, ang title ay Starbucks closing stock price. Auto scale, axis is both, tight through. So, ano ibig sabihin ng graph? Pag sinabi mong tight, customization lang ito, ano? Tingnan mo yung Y, dikit. Tingnan mo sa ibaba, dikit. Ano? In terms sa baba din, dikit. In terms dito is dikit. Dikit yung X, dikit yung X, dikit din yung Y, dikit din yung Y. Magkabilang side. Kung gusto mo, tight. Pero kung gusto mo na may false, okay, baka kasi magtaka kayo bakit dumikit yung line. Okay? So, pwede mong sabihin, ganyan. Pero para sa akin, mas maganda to. Kasi yung graph, nakakahinga siya. Parang naghihinaing yung graph pag sinabi mong true. Parang hindi siya makahinga. Okay? So, yan. Gagamit tayo ng auto-scaling. Pwedeng ang property niya is X, pwedeng Y, pwedeng both. Yun yung mga specific natin na data. Okay? Ano pa pwede? Babalik na naman tayo sa splicing. From time to time kasi, kailangan makita mo siya in a closer view. Kasi kung meron kang 106 data points, hindi mo makikita at a closer look kapag hindi ka marunong mag-splice. Ito i-review na lang ano, DF close 2016 onwards na graph. Yun lang gusto kong i-graph. So, ibig sabihin, nababaliwala yung data natin ng 2015. Di ba? Gusto mo lang 2016 moving onwards. Walang question dyan. Splicing pa rin yan. Elective 1. Okay? 2016 moving onwards. Yun lang ibig sabihin. Okay. Dito naman, specific year and day. Pwede din. Halimbawa ito, 2016 lang. So, ibig sabihin, yung January ng 2016, moving onwards. Pwede kang mas specific sa kasunod. Bigyan mo ng day. Month pala to. Sorry. Ito'y May. Mawawala yung January natin. Kasi uumpisahan ko siya ng May 2016. Okay? Ito yung component ng time. Kaya kailangan naka-parse date. Ayan, no? Ito ay May 2016, moving onwards. So, next. Pwede ding specific range. Alam niyo yan. Review nga lang to eh. 2018 January 1 to 2018 September 9. Okay? Yun lang ibig sabihin nun. DF close. So, yun lang ipa-plot natin. So, yun pa rin yung graph natin. China-chop-chop lang natin para makita natin at a closer look. Okay? Pwedeng sabihin mong 2019, from January hanggang September lang. So, syempre mag-iiba yung 2018 pala, sorry. Walang lalabas na graph kasi pabalik eh. Sir, ang time series pwede bang pabalik? Hindi. Hindi pwedeng mauna yung yung recent muna tapos yung luma. Usually, ang trend niya is yung luma muna tapos yung bago. So, ito yun. Na-splice lang natin. Okay? So, pwede ding meron kang specific limit. Ililimit mo yung plot. So, sample. X limit. Ang limitation lang ng X ko, kung ayaw mo ng ganito, kung ayaw mo lang ng ganito, kung ayaw mo lang, may alternative way, sabihin mo, 2017 January, 2017 December 31. Yung ginagawa natin dito is the same lang nito. Okay? Kaso, hindi ako mag-i-splice. Diretso yung parameter ko, X limit. So, ibig sabihin, ganito lang specific na date. So, yan yung ibig sabihin. Okay? So, tingnan natin yung magiging date nito. Ito ay 2018-01. Tingnan natin ano. So, 2018-01. Then, for example, ito ay 2018, ano yun? 0901. So, it's the same.
So, same approach, a different approach, pero same result. Maniniwala kayong ito ay the same lang nito. Bakit sir nag-iba lang? Nag-iiba kasi siya kung ano yung magiging size ng graph. Yung graph na to is ito din yun. Na-stretch lang. Okay? Na-stretch lang. Baka sabihin nyo ito is different from this. Kung palalakihin mo yung size ng graph, lalagyan mo siya ng fixed size, ganito rin yung magiging itsura niya. So same. Gagamit lang ako ng X limit, hinihingan ako ng list. Hindi ako hinihingan ng semicolon. X limit. Okay? Pwede ding dalawa. Meron kang X limit, then meron kang Y limit. So ano ibig sabihin ng Y limit? From 0 to 100 lang. Although wala akong data na 100, so pinalalaki ko lang yung limit in terms ng Y-axis. 0 to 100. Okay? Tapos yung X limit ko, since ito nga yung date, yung specific date lang. Okay? Sir, pwedeng mag-customize ng X-text at saka Y-text kasi date ito eh. Hindi ito ordinaryo na, na basta-basta lang na string o kaya na numerical value. So, sample, mag-i-import ako ng date. Ang limit ko is 2017. So, meron akong 3 months. So, 4060. Okay, so ito yung magiging itsura niya. Ito na. Pwede nating i-customize yung nasa ilalim. Again, ito is kino-customize natin yung date. So, for example, meron akong plot na closing, then meron akong limit 0 to 100. Iko-customize natin kung ano yung magiging itsura ng ilalim. So, yun lang ibig ko sabihin. So, gagamit ako ng major locator in terms ng x-axis. Tapos, i-identify ko yung dates. Nag-import ako ng dates na library. Then, pwede kong sabihin weekday locator. 0, ibig sabihin ay Monday. Malamang yung ika-6 ay Sunday. So, kung titingnan nito, ito ay 2015 2015-01. Dapat yung uumpisa natin. Pero sinabi ko, from 2015-01-01, mag-umpisa tayo every Monday. So, yung una kong data is Monday. Nagigets? So, ibig sabihin, yung 01 is hindi siya Monday, pero kinostomize natin yung ilalim na mag-start lahat every Monday. So, ibig sabihin lang, ito ay Monday, ito ay Monday, 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 Monday. Monday ng Monday nung specific limits natin. Yun lang ibig sabihin. So, baguhin natin. Halimbawa, ginawa akong 1. So, kailangan ko na Tuesday na to. So, mag-move lang siya. 6/13/2027. Tayo ay nagko-customize ng date, kino-customize lang natin. So, babalik ko lang ulit siya sa 0. Major locator. Next, customization. Pwede ding month locator. Halimbawa, gusto mong i-project sa akin from 2015 na isang taon, i-project mo lang siya by month date. Ito ay every month, start at second day. Kaya kung titingnan niyo yung nandun sa ilalim, ito ay magiging monthly. Pero, at the second day, start. Every month, pero second day. Okay? Kaya kung titingnan nyo, ito ay January, February, March, April, May, June, July. Kasi ang sabi mong customization, in terms ng month. So, yun ibig sabihin nun. Next. Pwede ding year. Year locator. Gusto mo per year? So, ang ibig sabihin nito, ang base natin is every year, July 4th. So, ibig sabihin nito, every 4th of July, Independence Day ng Amerika. 4th of July. So, ang ating x-axis is every 4th of July. So, ibig sabihin, itong data na to is pumapatak to ng 4th of July lahat. Saktong-sakto. Okay? So, confident ako na itong every year na to is 4th of July. Sir, bakit kailangan natin ganyan? Okay? Maaaring meron kang gustong malaman.
ano ba yung nangyayari every 4th of July dun sa stocks? Tumataas ba o bumababa? Para bang naghahanap ka ng pattern? Okay? Halimbawa, titingnan ko ang sales ng product namin every December 24. Tumataas ba o bumababa? Year by year. So kung titingnan ko yung trend, walang malinaw na trend na nangyayari. Halimbawa, mag-i-invest ako tuwing 4th of July. So kung titingnan ko, wala namang magandang trend. Pero kung ang data mo is ganito, for example lang kung nakitaan mo siya ng pattern, halimbawa 4th of July yan, na at every 4th of July, tumataas yung stocks, iintayin ko yung ganong date. Yun yung ibig sabihin. Okay? Kapag may nakikita kang specific pattern. Okay? So, kino-customize natin siya by year, every year, i-track mo yung July 4th, yun yung magiging locator nung x-axis natin. Kaya nga sinasabing major set locator. Okay, next. Pwede ka rin maglagay ng, Pwede mo siyang i-format. Next. So, kung gusto mo ganitong formatting natin, so tingnan mo yung nasa ilalim. January 1, 2017, Sunday. Pwede mo ipakita kung anong day. So, sir, ano yung formatting natin? Ito yung B. Ibig sabihin, ng B, ano yun? Month, day, year, yung A na tinatawag, kung ipapakita mo kung ano yung day. May library niyan. Pinapakita ko lang pero hindi natin to gagamitin. Maaaring pag-graduate nyo, gamitin nyo. Pero hindi natin gagamitin ito masyado. Sir, ano yung rotation? 45. Rotation ng x-axis. Okay? Pag sinabi mo kasing 90, vertical. Yung mangyayari dyan. Okay? So, medyo mahirap siyang basahin. Okay? Sir, ano yung by weekday? So, babaguhin ko siya. Halimbawa, 6 ay Sunday. Sabi ko, 0 Monday. Ika-6 is Monday. So, halimbawa, gusto mo mag-umpisa ng 3. Hindi ko alam kung anong 3. So, umpisahan mo siya every Thursday. So, kino-customize natin yung nandun sa ilalim. Okay? Minor at saka major axis. Pwedeng dalawa yung axis mo sa ilalim. Ito, sample lang Okay, tingnan nyo na lang yung code. Pero bihira din ito mangyari. Okay? Yung day mo nasa taas, January 3, 10, 17, 14, January 31, then ito yung February 7, 14. Ito yung minor, tapos ito yung major axis. Kung gusto mo lang ganito yung graph. So, ang titingnan nyo lang yung ilalim kasi date yung kino-customize natin. Meron akong major at saka meron akong minor axis. Ano pa sir, merong part ng customization. Ito month lang. Specifically, in terms na number, gagawin mo lang siyang words. Ito, May, September. May, September. May, September. Sir, bakit May, September lang? Ng month locator natin. Wala namang sinasabi dito na May, September. Pero in terms ng scaling, yun yung inabutan na magandang i-display. Okay? Again, balikan nyo na lang yung code. So, annotation, ito. So, sample, meron kang ganitong gustong gawing graph. Gusto mong i-identify kung alin yung peak ng stock ng Starbucks. Yung annotation na sinasabi ko is ito. Kung nakikita nyo yung may arrow. Ito. So, ibig sabihin, ang highest price is 68.35. So, sir, paano ginagawa yung annotation? So, explain ko lang yung code, Tapos, i-change din natin para makita nyo kung ano nangyayari. Okay? So, in-identify muna natin nasaan yung index nung may pinakamataas na closing price. Malamang, ang index ko is ito. Okay? Pangalawang code. Ano naman yung value ng may pinakamataas na closing price, max? So, ibig sabihin, kung ito ay 68.15, nasa ang date? Yun lang ibig sabihin. Okay? Ina-identify natin nasaan yung date na may pinakamalaking stocks. Nasaan yung 68.15. So, yun lang ibig sabihin. Kaya ibig sabihin, index max. Okay?
Then next, explain ko to line by line. Nag-graph tayo ng close plot, yung kulay blue. Okay? Then binigyan natin ng title na ganito. Title at saka Y label. So again, sir, bakit AX? Object-oriented way, kailangan ko ng set. Hindi lang PLT title, hindi lang PLT Y label. Sir, ano yung highest? Formatting. Highest number ng close, may $sign na signal. Ang peak close value ko is ano? Saan ko kinuha yung value sa taas? Ito. 2 decimal places. Kaya lumalabas 68.15. Kung ano yung makukuha mong value dito, gawin mo lang 2 decimal places. Print formatting. Sir, ano yung X and Y? Saan mag-uumpisa yung arrow? Diba, ito yung graph. Saan mag-uumpisa yung arrow? Siyempre, peak close date, anong index niya sa X, tapos peak close value, ano yung value niya sa Y? 68.15. So, kung igagraph ko siya, ano? So, ito yung x-axis ko, ito yung y-axis. Peak close date, edi yun yung x. Ito nga yung x-axis eh. Date. Tapos, peak close value. Ang value ko is 68.815 something. So, ibig sabihin yun yung magiging y-axis. Sir, ano yung xy test? Edi nandito na yung arrow. Sige, explain ko na lang isa-isa, no? Kailangan maintindihan nyo to kasi pinapagawa ko ito lang time na to. Okay, meron ako ditong 68.35. Eh di yung arrow ko yung nandun na ano. Paano naman ako mag-i-extend? Paano ko i-extend yung arrow? So, ibig sabihin, babalik ako ng, anong tawag dito? Babalik ako ng 5 months. Kasi 5 months yung dinecide ko eh. So, for example, gagawin ko lang babalik lang ako for example ng 1 month. So, tingnan nyo yung changes dun sa graph natin kung ano nangyayari. Okay? So, halimbawa, ang offset ko is palakihin natin. Halimbawa, 12. Okay? So, ito yung nagiging 12 value. Pansinin nyo, humahaba yung arrow ko. Kasi bumabalik ako ng 12 months. Kung babalik ako ng 24 months, yun yung nagiging extension ng arrow ko in terms ng y-axis. From here, babalik ako ng 24 months. Ibig sabihin, ganito yung balik ko 24 months. Okay, gets? Okay? Kaya kung gagawin mo halimbawa is, ang offset ko lang is 1. So, medyo malapit lang yan. Umiiksi yung arrow ko. In terms ng x-axis. Sir, ano naman yung peak close value 5? Pag dinagdagan mo to, for example, 15. From the origin, is ganito kahaba in terms ng y-axis. So, dagdagan ko. Okay? So, para lang hindi dumikit yung arrow natin, pag ginawa ko siyang 115, mag-expect ka na mahaba yung arrow. Ayun siya. Okay? Nagigets ba? Okay? So, yun lang yung ibig ko sabihin. Ang nagde-decide kung gaano kalayo yung extension ng arrow is yung XY text. Nalalagyan mo ng offset. Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Tapos, arrow props. Ang kulay ng arrow natin is black. Ang arrow style is ganito. Maraming klase ng arrow style. I-google nyo na lang. Okay, maraming klase. Then, ang horizontal alignment natin is right. So, kung ibabalik ko siya sa dati, para sa akin, ganito yung magandang pag-graph. Para makita ko lang yung highest value. Which is very obvious, ito lang yung highest value. Tapos, pinormat natin yung x-axis pa para ganito yung maging itsura niya. Instead na 01, 2015, instead na 07, 01, ginagawa natin siyang descriptive kung ano yung year. Okay? January 1, 2015. Okay? Gusto mo may emphasis? So, hindi ko na i-detail dito So, pwede kang gumawa ng ganitong klaseng graph in terms ng time series. So, pakita ko lang muna sa inyo. So, ganito ka-complicated na graph. O naman. Kapag gumagawa ka ng mga researches, ang isang number 1 talent mo is data visualization.
Lalo na kapag ikay data analyst. Okay? So sige, ano ko lang, i-discuss ko lang na mabilisan. Kasi medyo mahirap tong gawin. So ito, simple lang ng line. Ito yung closing line natin, yung kulay blue. Okay? Itong line na to, ito yung kulay blue. Ito yung kulay blue. Okay? Yung major locator ko is every 4th of July. Again, inulit ko lang. Meron akong locator na every 4th of July. Okay? Nandyan lang siya. Yung major formatter natin is descriptive yung date. Yan, July 4, July 4, July 4, July 4. Okay? Sir, ano yung ibig sabihin ng loop na to? Nilagay natin na itatrack natin lahat ng important dates. Ano? 2015 na July 4, 2016 na July 4, 2017 na July 4, 2018 na July 4. Okay? Magdo-drawing ako ng vertical line. Vertical line. Every important dates. Nakaloop lang siya. Gumawa ka ng vertical line tuwing July 4. Nagigets? Ang kulay niya ay red. Sir, ano yung day? Ay di itong day. 074. Tinatra ko. Lahat ng important dates, targetin mo yung July 4 ng specific year. Ang label natin is 4th of July. Tapos, kapag hindi siya important date, wala lang akong gagawin. Ibig sabihin, hindi ako magdodrawing ng line. Else, wala akong gagawin. Inilulup ko lang. 4 times na maglulup. 1, 2, 3, 4. Nagigets? Then, sige, comment ko muna ito para hindi kayo malito. Sir, yung name po ba yan? Yes. Automatic is yan. Alin? Alin dito? Nasa AXP line. Ito. Meron pala dun. So, ibig sabihin, ang base ko is yearly, 7th month, 4th day. So, ilan ibig sabihin nun? Tapos, every time na tinatrack may important dates, ilulup ko lang 4 times. Aapat kasi yung laman ng important dates. Ibig sabihin, mag-loop ka sa 4 na date. Okay, so tanggalin ko muna itong span. Ito yung visualization lang ng time series. So, ganito yung mangyayari kapag tinanggal ko siya. Every 4th of July, yun yung tatamaan ng marker sa baba, X-ticks. Nagigets? Kino-customize nga natin eh. Okay? Sir, ano naman yung AX-span? Ibig sabihin, from 2015 na July 4 to 2016 na July 4, kulayan mo siya ng yellow. Highlight lang ibig sabihin ng vertical span. Ito yung yellow. From what date? July 4 ng 2015 to July 4 ng 2016. Span. Nagigets? Pag sinabi mo namang X-span, ano mangyayari? From 45 to 55, meron akong color na magenta. Okay? Yun ang ibig sabihin yan. Sa business kasi, meron silang demarcation line na sinasawag. Ibig sabihin, pag bumaba, salesman ako, pag bumaba ako dun sa line namin na may shaded, i-call out na ako ng company. Ibig sabihin, hindi ako nakakabenta ng quota. Okay? So, pag lumampas ka naman, edi very good. Pero, halimbawa, ito lang yung pwedeng sales natin. Ito yung minimum, ito yung maximum sales. Kung lalampas ka dyan, okay lang. Pero ang hinihingi sa company is yung quota mo is dapat is nandito lang sa line na yan. Okay? Yun lang ibig sabihin ng AX-span. Pag sinabing line, ay di line lang. Ito yung line kasi. AX line. AXV line. So, yun lang na may ibig sabihin. Okay? So, ito, AXH line. Ito, horizontal line lang to. From 70. Ibig sabihin, may linya lang ako na 70. I think na-discuss ko na to nung elective 1 pa lang. Okay? So, pwede kang manggawa ng ganyan. Then, huwag ka na mag-abala sa date. Sa legend. So, automatic, siya yung gagawa niyan kapag ganito yung approach mo. Okay? Ang ide-declare mo lang is ipakita mo lang yung legend. So, yung broken line, 4th of July, highlighted period, highlighted price range. So, ano ba? Target mark. So, yung tina-target natin, tapos ito yung actual data. Okay?
So pagagawa ko din to sa lab, pero ano lang, minor. Pero wag nyong i-expect sa major exam. Ipapagawa ko to. Siguro activity lang. Okay? So next, kaya pa ba? Kaya pa? Konti na lang. Next, stats models. Okay, stats models tayo, ano? So dito na tayo mag-analyze mismo ng data, ano? So bago tayo pumunta ng stats model, kailangan malinaw sa inyo anong component ng time series. So balik lang muna ako sa presentation na. Balik lang ulit ako sa presentation. 2 hours tayo eh, medyo mahaba. So tingnan muna natin dito. So check ko lang ah. Okay lang yan. Mag-i-skip lang ako. Yung time shifting, sa lab na lang. Madali na maintindihan siya. I think sa forecasting, wait lang. I-advance ko na. Para maintindihan nyo lang ano ba magiging itsura ng time series data. Ano yung component niya. Okay? So, i-advance ko na. Sa forecasting na tayo. Pero hindi ko lalahatin. So, wait lang. Hinahanap ko yung line. Wait. Ayan, okay. So, kailangan malinaw to. Okay? So, sa time series, meron tayong component. Actually, 3 component, ano. So, meron tayong tinatawag na trend. Tandaan to, kasi from now on, kailangan maintindihan nyo kung ano yung component niya. So, sa time series, pag sinabi mong trend, is 3 lang yung klase. Pataas ba? Stationary, walang changes, then downward. Ano, sa time series kasi may mga line tayo na pataas, may mga line tayo na consistent lang, then may line tayo na nagdadrop. Ang tawag dyan is trend. So, pataas, stationary, pababa. So, yan yung magiging trend. Then next, meron tayong tinatawag na seasonality. Ifa-factor in natin yung seasonality. Ito ay snowboarding. Gaano karaming tao yung nag-i-snowboarding. So, kung makikita nyo, meron siyang specific seasonality. Okay? Meron. Hindi man consistent na mataas, pero meron kang na-observe na nangyayari. Anong sample ng trend? Ano ba sa mga okasyon natin? Okay? Mas maraming nagsha-shopping kapag Christmas season. Mas maraming bulaklak kapag Valentine's. O kaya ay November 1. Okay? So, ibig sabihin, kung titingnan ko ang trend ng engineering, bumababa ang grade nila tuwing 3rd year. Hindi, sa totoo lang. Yes, may data kaming ganyan. Pag 1st year, ang tataas ng grade. Once na-reach yung ika-3rd year, kung i-average mo from civil to mechanical, makikita mo yung trend is ito yung 3rd year. Ito yung 1st at saka 2nd year. Okay? Hindi, sa totoo lang, mayroong mga specific seasonality. Okay? Ikaw ba ay mamimili, magsha-shopping ka ba ng halimbawa ay February? Ay hindi. Kasi hindi naman nagbibigay ng bonus kapag February. Usually December. Okay? Ano pang trend sa Pilipinas? Ano pang trend? Tuwing election day, mas madaming advertisement sa television. Seasonal. Yun ibig sabihin, may sinasabing seasonality. Ikaw ba mag-i-snowboarding ka kapag summer? Eh, wala nang snow. So, ano ding nakikita yung pattern dito? Anong nakikita ang pattern dito na nakakalungkot? Dahil sa global warming, kakaunti na yung nag-i-snowboard. Ang reason kasi natutunaw na yung yelo.
Hindi mo masasabing snowboarding kung walang snow. Tama? Okay? So ang unang component ng time series ay trend, pataas, pababa, constant, seasonality, nauulit ba siya? Okay? Ifa-factor in natin kung nauulit yung data. Then ano yung cyclical trends? May specific cycle ba siya na umuulit? Sir, anong kaibahan ngayon ng seasonality sa cyclical trends? Ano? Trends with no set repetition. So, for example, may graph akong ganito. Ay tumataas, ay constant, tapos tumaas ulit, tapos bumaba, tapos constant ulit. Okay? So, anong sasabihin ko sa cyclical trends niya? Yes, kakikitaan ko siya ng seasonality at some point, pero hindi ko siya kakikitaan ng specific na repetition. Which is, ang time series data natin sa totoong buhay ay hindi mo kakikitaan ng trend unless paulit-ulit lang talaga yung data. So, tatlo. Meron kang trend, meron kang seasonality, meron kang cyclical. So, sa mga next model, i-consider na natin yung TSC. Kaya nagiging accurate yung mga susunod na model, i-consider na natin, may trend ba? May seasonality ba? Or merong cyclical na trends with no set repetition. Ito ay SP500 stock market din yan. Ano, SP500. Ibig sabihin, from 1970s, tumataas yung kanyang stocks, bumaba, then tumaas ulit. Hindi mo masasabing tumataas siya o bumababa pa rin. Ibig sabihin, walang set of repetition. Hindi kagaya ng snowboarding, talagang masasabi mo na ito ay season na lang. Ano? Ang trend niya is pababa na eh. Pero, meron siyang seasonality. Sabihin ko ng every winter sa US, kung US man ito, is marami pa rin nag-i-snowboard. Okay? Although mababa siya, pero makikitaan mo na every, sabihin ko ng July, is madaming nag-i-snowboard. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Then, yung sinasabi namang cyclical, ito ay trends, pero walang sinasabing repetition. Hindi mo kakikitaan na umuulit siya. Okay? TSC, trend, seasonality, tsaka cyclical. Okay? So, sir, paano mo masasabi na yung time series mo, for example, is tumataas o bumababa? Kasi may mga time series na parang wala kang kakikitaan ng ano eh. Sample, ganito. Okay? Tumataas o bumababa ba yung trends? Yun yung ituturo ko next. Paano mo i-identify kung itong line na to is tumataas o bumababa? So, gagamit tayo ng HP filter Hadrick-Prescott. Hindi ko na i-explain kung anong equation ano. Meron tayong Y component. Ayan. Ifina-factor na niya yung trend at saka yung kanyang cyclical component. Okay? Halimbawa, meron akong time series na ganito. Anong trend? Malamang pataas. Okay? Pero kung bibigyan ko kayo ng time series na ganito, paano mo masasabi sa akin quantitatively na worth mag-invest kung ganyan yung time series ng stocks ko? Kung ganito lang siya. Tumataas ba siya o bumababa? Hindi mo masasabi, di ba? So, ang kailangan ko ngayon is yung HP filter. Para saan? Para ma-analyze ko yung trend. So, trend pa lang tayo, ano? I-analyze lang natin, tumataas ba siya o bumababa. Quantitatively. Okay? Hindi pwedeng hula-hula lang sa elective natin. Okay? So, Hadrick-Prescott. So, dalawa yung nag-invento, yung dalawang apelido. Hindi ko na ano. So, sir, anong ginagawa niya? Meron lang siyang tinatawag na ano? Anong symbol to? Lambda. Meron siyang smoothing parameter. So, for example, ganito yung aking time series. Halimbawa, ganito na lang. Bawalang ano. So, gumagawa siya ng smoothing parameter para malaman mo kung ano yung nagiging trend. Okay? So, mag-expect ka na hindi kanto-kanto yung Hadrick-Prescott. Meron siyang specific computation para mahanap niya kung tumataas yung trend o bumababa.
Okay? HP filter. Okay? So, ano pang, huwag na nating i-discuss yung formula, ano. Tapos, meron siyang mga recommendation. Kapag ang data mo is quarterly, January to March, April to something, and October to December, ibig sabihin, by quarters, every 3 months, ang lambda value na nire-recommend nyo is 1,600. Okay? 6.25, kailangan kabisado nyo to, kapag ang data mo is annually. Ano yung annual? Nangolekta ka ng data na yearly. Dito, nangolekta ka ng data every 3 months. And 129,600 for monthly data. Kapag ang data mo is monthly, gagamit ako ng 129,600. Sir, paano nila kinumpute niyan? I-search nyo na lang. Ako'y sumusunod lang sa standard. Okay. So, quarterly, 1.6. Annually, 6.25. So, 129,600. Nasa exam yan. Multiple choice, pero nasa exam pa rin. Pag sinabi kong annually, 6.25. Pag gagamit ka ng HP filter. Okay? So, 3 lang ba, sir, yung nire-recommend niya? Yes, 3 lang nire-recommend niya. Sir, paano kung ang data ko ay per day? Paano kung ang data ko ay per day? Anong gagawin ko doon sa time series ko? Anong gagawin ko sa time series? Kung gagamit ako ng HP filter, pero wala namang per day. Hindi kasi sa nagre-recommend ng per day. Diba doon sa video meron akong resampling? Okay? Kung meron kang per day, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos gagamit ka ng monthly data, how about i-resample mo siya ng 30 days? Ibig sabihin, i-average ko yung value from first day up to the 30 days. Ibig sabihin, ito yung data ko. So, magre-resampling ka. Kung pinanood nyo yung video, meron akong resampling doon. Dito ginagamit yung resampling. Kasi kung per day yung data mo, walang recommendation yung HP filter sa'yo. Ang gagawin mo, i-resample mo siya. Na yung kahit per day tayo, i-resample mo siya na maging per month, o kaya per quarter, o kaya per year. So, resampling. Panoorin nyo na lang yung video yung sinend ko na meron doon resampling. Paano i-resample. Okay? So, paano ginagawa yung HP filter? So, ito yung sample natin. Stats models yung gagamitin natin. So, ano ba yung stats models? Ito ay Python library specifically for time series data. Kaya tinatawag siya na stats models. Okay? Ang data natin is macroeconomic data from 1959 to 2009. Ito kasi yung mga nakikita ko lang na data sa web. Okay, macroeconomic data. Ano yung components niya? Year. Kita ko na agad, gumamit siya ng quarterly. So, ang gagamitin kong value mamaya is, anong value? 1,600. Kasi kinolekta niya quarterly. Okay? GDP, domestic product, ito ay consumption expenditure, ito ay investment, more on business, DPI, consumer price index. Kung ikay economist, napaka indispensable na meron kang time series data. Okay? Sige, import ko na lang. Walang question dito, i-close ko lang yung ibang session. So, close ko lang to. Close ko muna to. Then, iraran ko to. Okay? Alam ko hanggang 3 lang yung naka-open sa Google Colab. So, ito yung macroeconomics data natin. Pero ang concern lang natin, pwede ka kasing gumawa ng time series na madaming line. Multivariate time series. So, tuturuan ko din kayo parting katapusan ng prelim. Halimbawa, may effect ba ang pagdami ng COVID-19 sa temperature nung araw na yun? Ibabangga mo yung number ng COVID cases sa humidity o kaya sa temperature. Okay? Pero may nabasa ako ng research, during COVID-19 pandemic, mas malamig yung panahon, mas maraming na-infect. Kasi parang flu din kasi ang COVID-19. Okay? So, ganun. Kaya yung matatanda, kapag malalamig talaga, sila yung vulnerable ng COVID-19. Okay? So, meron tayong real GDP.
Okay, real GDP. So, ang gagawin ko na lang is pinlat lang natin yung real GDP. Kasi very obvious naman yung trend ng real GDP. Tama. Very obvious. Kapag padadaanin ko to sa HP model, sasabihin niya pataas talaga yung trend. Very obvious kasi. Okay? Pero padadaanin pa rin natin anyway. Okay? So, next. So, sir, paano ginagamit yung HP filter? So, ang gagawin natin, ito yung ating library. From stats model, ano yung TSA? Time Series Analysis. Dot filters, madami kasing klase ng filter. Gagamit lang ako ng HP filter. I-import ko yung library ng HP filter. Okay? So, pag na-import mo na, ano yung binabalik ng HP filter? Dalawa yung binabalik niya. Isang cycle, tapos isang trend. Kaya for trend analysis. Ang ipapasok natin na value is yung time series ko na real GDP. Ang lambda value ko is 1,600. Bakit? Malinaw na sinabi dun sa dataset is quarterly data yung kinolekta. So kung babalik tayo dun sa dataset natin, so balikan ko lang yung dataset natin. So tingnan nyo to, March, tapos naging June. Every 3 months. So sa exam natin, i-observe nyo din kung ano yung date. Quarterly ba siya, monthly ba siya, daily, weekly. Kasi pag hindi mo i-observe kung anong klaseng date meron ka, kung anong klaseng range, maaaring yung gamitin mong value is hindi umaayon dun sa standard o kaya dun sa best practice. So, gagamit ako ng lambda 1,600. So, bibigyan ako ng dalawang value. Isang GDP cycle, ito yung mga value niya, at isang GDP trend. So, pwede ko sabihin ito ay trend. So, kukunin ko yung trend. Okay? Sir, ano yung ginagawa ng trend? Hindi ito simpleng averaging. Kung titingnan niyo yung formula, ganyan yung ginagawa niya para makuha niya yung trend. So, ang question dito, sir, tumataas ba yung trend natin? So, sige, yung nakuha natin na value ng GDP trend, i-assign ko lang sa panibagong column na trend para ma-graph ko siya. So, i-assign ko lang siya sa bagong column. Then, i-graph ko yung dalawa. Okay? So, very obvious, hindi mo na kailangan ng graph dito para sa akin. Ang GDP ng, hindi ko alam kung anong country to, is ang trend niya is pataas. Yan yung conclusion mo dito. Sir, bakit at some point is bumaba? Around here. Kung i-research mo siya, around 2000 something is naka-experience tayo ng minor depression in terms ng economics. Di ko matandaan kung college ako o graduate na ako ng college. Pero bumaba talaga yung GDP worldwide. Wala naman siyang pandemic, pero bumaba siya. At some point, medyo bumaba kasi yung stock market worldwide. Kung titingnan nyo ang history ng mundo, kung sisilipin nyo, naka-experience ng Great Depression, 1930s, bago mag-World War, na kung titingnan nyo yung history, meron dong powerful picture na nagbebenta siya ng Apple. Yung kotse pala niya, binebenta niya yung kotse niya, ang kapalit ay Apple lang. During the 1930s, na naka-experience ng Great Depression. Ibig sabihin, wala talagang mabiling pagkain. May picture doon na binebenta nung isang tao yung kotse niya, kapalit apples lang. Kasi nga down yung stock market during that time. Okay? So sa madalit sabi, pwede kong sabihin na yung data natin ng real GDP is ang trending is pataas pa rin. What if, ito, tiningnan lang natin, closer look lang, kung saan siya bumaba. Nag-splice lang tayo. Pero, what if meron kang data na ganito? So, bibigyan ko kayo ng data na ganito. Ito ay national passing ng board exam natin. So, tanggalin ko na lang muna itong, i-comment ko na lang muna to. Tapos, padadaanin natin sa Hadrit Fresh Cut tool.
Okay? So, ganito ngayon ang gusto kong hindi kasi obvious. Ito ay passing percentage ng civil engineering, first time takers. Totoong data. In terms ng national passing, kung tatanungin ko kayo yung blue line, tumataas ba tayo o bumababa? Hindi kasi obvious yung line, tama? So in terms ng national passing, anong trend ng national passing? Tumataas ba o bumababa? Yun yung problema. Hindi mo basta-basta pwedeng makita kung ganitong dataset mo. Kasi fluctuating siya. May time na mababa, may time na mataas. May time na mababa, may time na mataas. Kung makikita niyo yung trend ng board exam ng civil, meron siyang specific seasonality. Okay? Maraming bumabagsak at the end of the year. Bakit? Doon kasi nag-e-exam yung mga second time takers. Yung mga ibig sabihin, ewan ko, hindi namin ma-monitor kung paano namin sasabihin na wag ka naman mag-exam kung hindi ka naman nag-review. May mga ganun kasi tayong estudyante. Since hindi na namin control, usually yung nag-e-exam ng November, hindi ko naman sinasabi na mahina. Nang at the end of the year, mataas pala, baliktad ako. Okay? Ang maraming nag-e-exam is yung May. Kasi dito, fresh pa kasi yung review nila. After graduation, nag-e-exam na sila. Instead na yung iba is magpapalipas muna sila ng 1 year na hindi mo na alam na nagtrabaho na pala, wala nang time mag-review. Okay? So, wala tayong specific trend. So, sir, paano natin malalaman na yung national passing is tumataas ba o bumababa? Or yung SLSU passing is tumataas o bumababa? So, doon na tayo gagamit ng HP filter. Okay, kinoment ko lang kasi siya. So, ito yung exam dates. Time series component din, pero siya, naka-words. Ito yung national passing. Ano ibig sabihin ng national passing? I-average mo yung national passing ng lahat ng engineering school na nag-take ng exam. I-average mo yung SLSU passing na first time takers lang. Kasi ang minomonitor lang namin is first time takers. Okay? Sir, ba't hindi nyo minomonitor yung second time takers? May data kami na ganito. Kapag dumadami yung take mo sa board exam, lumiliit yung chance mo na papasa ka. Yes. Sad to say, ganun. Okay? May data kami na nagsasabi, kapag ikaw ay fifth take na, ang chance mo ng board exam is pababa. Hindi pataas. Ibig sabihin, tanggapin mo na lang siguro sa sarili mo na hindi para sa'yo. Kasi ganun eh. Ay wala naman tayong magagawa. Swerte natin, wala tayong board. Pero marami tayong certifications. Okay? Then, ang gagawin natin, since ang pinakamalapit, twice a month kasi twice a year, nagkakameron ng board exam. Then, according sa ang gagamitin natin is 1,600. Ito kasi yung pinakamalapit na value in terms ng twice a month. Okay? So, hahanapin natin yung HP filter ng SLSU passing at HP filter ng national passing. Ang hahanapin ko lang is yung trend component niya. So, trend SLSU, trend national, then ipa-plot ko lang siya, ulit-ulit lang yung plot, gumamit tayo ng PLT para ma-customize natin. So, that is the time makikita natin kung ano yung trend. Anong gagawin natin? So, tingin ka sa yellow at saka dun sa lines. Okay? So, ang trend ng SLSU passing based sa HP filter natin is pataas. So, medyo okay. Pero ang trend ng national passing is palala. Pababa. Okay? So, ang suggestion ko sa civil is yung ginagawa nyong efforts ngayon, keep up nyo lang. Okay? Pero ang national passing is pababa. Ibig sabihin may problema dun sa exam ng civil engineering. Siguro every year, pahirap siya ng pahirap. So, silipin natin yung iba.
electrical. So, same data. So, silipin natin. So, ang trend ng electrical, ng national passing nila is pataas. Pero ang trend ng SLSU passing natin is pababa. Okay? Quantitatively, pwede ko sabihin ay, nag-i-improve yung national, pero tayo ay pabaliktad in terms ng electrical. Ewan ko ngayon, kasi may mga bagong data na, ECE, isa sa pinakamahirap na board exam. No wonder kapag admission ng first year, nag-a-average lang siya ng 20 to 30 applicants. Yes. Sa maniwala kayo sa hindi, ang admission rate ng ECE, yung first time yung talagang may gusto lang ng ECE, is around 20 to 30 lang. First time. Sir, bakit napupuno ang ECE? Nandun ang hindi pumasa sa civil. Nandun ang hindi pumasa sa CPE. Nandun ang hindi pumasa sa EE, sa ME, sa IE or something. Okay? So, ang trend ng SLSU is sobrang steep pababa. Pero ang trend ng national is pataas na sila. Okay? Kita natin, hindi, dito kasi obviously ang trend is pababa. In terms ng national passing. So, kung titingnan mo yung national passing natin, ang trend ng national natin is pataas. Pero ang national passing trend, kung titingnan nyo yung yellow, is slightly is pataas pa rin naman. So, medyo kailangan may gawin ng ECE. Kasi sa, opposite dun sa nangyayari. And last one, so meron tayong ME. Walang CPE. Kasi galing yung data sa PRC. Okay? So, in terms ng, ECE ba to? Sigurado ba akong M ito? ECE pa rin. Ay, wala ata ako ng ME. Ito yung ECE. Ay, hindi. Parehas ng label. Ito yung mechanical. Ito yung mechanical. Mali lang. So, ito yung ME. Hinapi-paste. So, sige. I-detrend lang natin. So, ito yung ME. Okay? So, ang trend ng national is pababa. Sumasabay lang tayo pababa. So, hindi pa rin maganda. Kasi ang nagpababa kasi slightly yung 20% passing. Baba, 20%. Okay? So, ito yung ibig ko sabihin. Kapag hindi ka gagamit ng HP filter, hindi obvious kung ano yung nangyayari sa line. Tumataas ba siya o bumababa? Pero the way, pag gagamitan mo siya ng HP filter, madidiscern mo o kaya maintindihan mo kung ano magiging trend. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng HP filter. Sir, bakit hindi natin kinukuha yung cyclical property niya? Kasi gusto lang naman nating malaman kung tumataas lang naman o bumababa. Okay? So, kung may makikita kang time series line, tapos is gusto mong mag-invest o gusto mong matutunan kung tumataas siya o bumababa, that's the time gagamit ka ng HP filter. Okay? So, marami pa tayong filter na gagamitin. Meron pa kasing ETS. ETS decomposition. Error, trend, seasonality. Okay? So, yun yung kasunod na topic. Okay? But for now, gagamit ako ng HP filter. Kailangan kabisado nyo lang yung value. 1,600, 6.25. Nakalimutan ko isa. 129,000. 600. Okay? So, quarterly, yearly, monthly. Okay? So, ibig sabihin. Hindi. Kahit bigyan ko kayo ng daily, ipapare-sample ko sa inyo siya. I-re-sample mo siya. Ako magsasabi kung anong resampling. Pwede kasing pwede kasing 10,000 days, i-re-sample mo siya ng monthly. I-average ko lang every month.
So, ano ibig sabihin? Kailangan ko i-tap yung frequency. Okay? So, medyo mahaba na yung file size ng video natin.